Kahit minsan ba hindi mo ko naisip? Hindi kahit minsan. Naramdaman niya unti-unting paglapit ni Benedict na nagdulot ng malaking tensyon sa buo niyang pagkatao. Kahit isang saglit, nasa labi nito mapanuksong ngiti, isang malalim na paghinga ang ginawa niya. Hindi kahit isang saglit, napahawak ang dalawa niyang kamay sa matigas na muscles nito sa dibdib nang tuluyan na itong makalapit sa kanya. Ginawaran siya nito ng mabilis na halik. With that kiss, one simple kiss, pakaramdam niya unti-unting tinutunaw ni Benedict ang katigasan ng kanyang kalooban. His breath was hot and sweet in her lips. Paano pa niya magagawang masuklam sa lalaking ito? Gayong sa pamamagitan lang ng halik nito ay nagagawa niyang makalimutan ang lahat ng sakit, hapdi at kirot na dinulot nito. Natutuwa ako, Iha, at sa pagkakataong ito hindi mo ko binigo sa pakiusap ko na muli kang magbalik dito. May ngiti sa labing pahayag na Sarnan Montevillar sa bunsong anak. Walang anuman yan, Papa, matipid na tugon ni Divina nang bumitaw sa pagkakayakap sa ama. Sa loob ng halos 7 taong pamamalagi niya sa States ay makailang ulit siyang hinimok ng kanyang papa na muling magbalik sa bansa. Ngunit tulad ng madalas niyang sinasagot dito, marami siyang ginagawa. Nang matapos siya sa pag-aaral ay naisipan niya magpatayo ng restaurant sa tulong ng kanyang business partner na si Carol, isang Filipino-American. Classmate niya ito at naging matalik na kaibigan. Ngayon ay masasabi niyang matagumpay ang napili nilang negosyo dahil marami na itong branches. Is there anything wrong, Papa? Bakit napakalaki ng inihulog ng katawan mo? Sidikap niya maging kaswal ang pagkakasabi nun, ngunit hindi niya mapigilan ang bahagyang panginginig ng tinig. Saglit niyang nakitang tila pag-uulap ng mga mata nito ang pagguhit ng labis na kalungkutan bago pilit itong umiti. Nothing, I'm alright, Iha. Marahil dahil lamang sa napakaraming bagay na iniisip ko. Anito, dahil ba sa kalagayan niyo ngayon ni Monina, Papa? Walang anumang tanong niya gayong ang totoo ay wala siyang ideya kung anong kalagayan ng ama. Natigilan si Sarnan sa sinabi niya ng anak. Nagtatanong ang mga mata habang nakatingin sa dalaga. Nakita ko siya sa terrace sa itaas, Papa. Nakaupo siya sa isang wheelchair habang nasa likuran niyang isang nurse. Napakapayat niya at lubhang kakaiba sa Monina na dati kong kakilala. Ilang sandali paglilinaw niya sa kanyang sinabi. Matagal bago muling nakapagsalita ang kanyang papa. Wari ba'y tinatansyang maaring sasabihin? Nakita mo na palang kapatid mo. Maybe it's about time for you to know kung ano ang tunay niyang kalagayan. Saglit itong huminto upang suriin ang magiging reaksyon ni Divina. Subalit wala itong makita maliban sa formal at malamig niyang anyo. May sakit siya, Iha. Acute na. Brain cancer at may taning na ang kanyang buhay. Patuloy nito, naroon ang labis na kalungkutan sa muka. Totoong nabigla siya sa narinig. Hindi niya akalain na nasa matindi palang krisis ang kanyang nakatatandang kapatid. Bigla niyang naalalang kalagayan ni Monina. Kaninang pagbaba pa lang niya ng sasakyan galing airport. Nakadungaw ito sa terasa. Wari bang sadyang hinihintay ang pagdating niya? Kahit nasa itaas ito hindi nalingid sa paningin niya ang nakakalunos na kalagayan nito. Hapis ang maganda nitong muka. Nasa mga mata ang labis na kalungkutan at paghihirap. Nakabalot ang ulo nito ng isang malaki at makulay na bandana. Marahil dahil sa pagkalagas o tuluyang pagkakakalbo ng buhok nito, otomatikong kinapa ni Divina ang sariling damdamin para sa kapatid. Naroon pa rin ang labis na pagkapuot niya dito, ngunit hindi rin niya maitatangking awa para dito. Ngunit sa kabila ng nararamdaman niya, para sa kalagayan nito ay walang bakas ng kahit kaunting simpatya na makikita sa kanyang mukha para dito. Bakit hindi niyo siya dalhin sa ibang bansa? Maraming magagaling na doktor doon. Maaari siyang gamitan ng gamma knife na maaring makatulong sa kanya. Malamig na suhestyon niya. Nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga sa Sarnan sa nakikitang kawalan ng emosyon ng anak. May 2 taon din siyang namalagi sa isang hospital sa Los Angeles. Pero walang nakapipigil sa pagkalat ng cancer cells. Anito. Tumangu-tango si Divina sa sinabi niya ng ama. How about chemotherapy? Makalipas ng ilang sandali tanong niya, tumangu-tango ito. It's the least thing they can do now para kahit paano'y mapahaba pang buhay ng kapatid mo. May namumuong luha sa gilid ng mga mata nito. Hindi man niya tanungin ng kanyang papa, batid niyang labis na naghihirap ang kalooban nito dahil sa kalagayan ni Monina. Saglit din na nagbalik sa kanyang gunita ang nakitang red spots sa katawan ng dalaga.
Naisip niyang marahil ay side effect iyon ng anumang treatment na ginagawa sa kanyang kapatid. Bakit nandito ngayon si Monina? Hindi ba't mas makakabuti sa kanyang manatili sa hospital? Doon ay mas maalagaan siya ng tama, muli sabi niya. Bago saglit na nilibot ang paningin sa kabuuan ng marangyan nilang tahanan. Wala pa ring pinagbago, naisip niya. Ang kapatid mo ang may nais na magbalik na lamang dito. Ayaw niyang malagutan ng hininga na naroon siya sa ospital at hanggat hindi ka pa niya nakakausap. Mapanuri ang titig ng ama sa dalaga. Wari ba'y binabasa nito kung anong nilalaman ng puso't isipan niya. Ngunit katulad pa rin ng dati, formal at wala pa rin emosyong mababasa sa walang kangiti-ngiti pero napakagandang mukha ni Divina. Yun bang dahilan niyo, Papa? Kung bakit gano'n na lamang ang pagpupumilit niyong magbalik akong muli dito? Malumanay na sabi niya. Ngunit nasa mga matang pang-uusig, ani mo'y sinasabi. Hindi mo ba nakikita, Papa, na isa siya sa mga dahilan kung bakit naghihirap ang kalooban ko ngayon ng ganito? Kung bakit ninais kong lumayot huwag nang muling magbalik? I'm so sorry, Iha. Wala akong magagawa kung hindi ang pagbigyan ng kahilingan niya na pauwiin ka. Batid ko kung gaano kahirap sa iyong muling magbalik. Subalit hindi ko magagawang tanggihan ang pakiusap niya. Sana'y maunawaan mo ko. Waring nabasa nitong tunay niyang saloobin. Masamang-masama ang kanyang loob, subalit wala siyang magagawa kung hindi ang unawain ng kanyang papa. Batid niyang ito ang higit na naapektuhan sa anumang hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila ni Monina. Idagdag pang kalagayan ngayon ng huli. Tell me, Papa, yun bang tunay na dahilan? Muli ay tanong niya. Bagamat sa pagkakataong iyon ay hindi niya napigilan ang bahagyang pagdiin ng kanyang tinig. You're right, Iha, pero hindi yun ang tanging dahilan. Lihim na pinag-aralan ni Sarna ng kabuuan ng bunsong anak at hindi nito mapigilan ang paghaplos ng lungkot sa puso. Katulad ng panganay na anak, napakalaki na rin ang pinagbago ni Divina. Ngunit hindi sa panlabas na kaanyuan, bagamat nakikita naman ito na mas lalo pa siyang gumanda, subalit hindi yan ang labis na kapagdudulot ng kalungkutan at matinding panghihinayang sa matanda, kung hindi ang kawalang emosyon ni Divina. Nawari ba'y walang kakayahan si Divina ipakita ang tunay na saloobin kung hindi ang tuluyang pagbabago niya, buhat sa isang malambing at masayahing anak. What's that supposed to mean, Papa? May dapat pa ba akong malaman maliban sa kalagayan ngayon ni Monina? Naguguluhan bagamat wala pa rin anumang tanong niya. Forget it, Iha. Let's talk about it later. Saka ko na lang sasabihin sa yung tungkol sa bagay na yon. Mas makabubuting kumain at magpahinga ka na lamang muna sa ngayon. Alam kong pagod ka at yun ang higit na kailangan mo. Magpupumilit pa sana siya, subalit muling nagsalita ang kanyang papa. Later, Iha, come on. Anito, kaya minabuti niyang manahimik at sundin ang nais nitong mangyari. Nang sumunod na araw ay maaga siyang nagising, subalit hindi pa rin niya inabutan ng kanyang papa. Ayon sa kanilang mga katulong, nagmamadali raw itong umalis papuntang opisina. Ipinagkibit-balikat lang niya yon dahil sanay na siya sa pagiging workaholic ng ama. Nakatapos na siyang mag-breakfast nang maisipan niyang magtungo sa poolside. Nais niyang doon lang hapin ng hamog ng bukang liwayway. Hindi niya naitanong o mas tamang sabihin na hindi niya pinagkaabalahang tanungin kung nasaan si Monina. Kaya gano'n na lamang ang gulat niya nang matanawan ito sa gawin ng pool. Huli na para sa kanyang umatras dahil nakita na siya nito. Napipilitan na rin siyang ipagpatuloy ang paglalakad sa gawin nito na tila walang anuman. Naupo siya sa isang bench na malapit sa gawin ng kapatid. Nakatanaw siya sa malinaw na tubig na bahagya palang nasisinagan ng papasikat na araw. I'm sorry kung hindi kita nasa lubong kahapon. Pagdating mo, mahinang basag ni Monina sa nakabibinging katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Medyo masama kasing pakiramdam ko. I hope you understand. Isang kibit-balikat lang sinagot ni Divina bago saglit na tinapunan ng malamig na tingin ng kapatid. I never thought na muli ka magbabalik dito. Ang akala ko'y hindi mo na nanaisin pa na muli ako makita. Waring nangihinang muli nitong sabi. Otomatikong naibaling ni Divina ang mukha sa katabing dalaga. Sa pagkakataong iyon ay makikita sa mga mata niya ang talim. To tell you frankly, yun talagang bala kong gawin. Kung hindi lang dahil sa papa, hindi ako magbabalik dito. It's just that I'm so worried about him. Nang huli ko siyang makausap sa phone ko kaya napilitan na rin akong bumalik. Madiin niyang sabi. Bago muli nagbawi ng paningin, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Divina.
Damang-dama niya ang unti-unting pagkabuhay ng puot sa kanyang puso sa kabila ng nadarama niyang awa para sa kapatid. Divina, mahinang tawag nito sa pangalan niya, may hinigang tinig sa pagkakataong iyon. I'd like to talk you about the past. Gusto ko, no please. Ayokong pag-usapan pa tungkol sa mga bagay na matagal nang tapos. Madiin na putol niya sa iba pang sasabihin ni Monina. Naroon ang babala. Ayaw na niyang pinag-uusapan pang nakaraang iyon sa buhay niya. Hanggat maaari ay ayaw na niya yung maalala pa. Sa loob ng ilang taon ay sinikap niyang ibaon yung salimot, bagamat hindi niya yung napagtagumpayan. Pero may pagkakataon na kailangan natin yung pag-usapan upang ito'y ating maunawaan at mabigyan ng linaw. Ayoko ng pag-usapan pa tungkol sa bagay na yun, Monina. Mahirap bang maintindihan ang gusto kong mangyari? Sinisikap ni Divina na mapagkahinahon upang hindi niya masigawan ng kapatid. Hanggang ngayon ba'y nagagalit ka pa rin sa akin dahil sa insidenteng yung, Divina? Muli niya itong hinarap. Do I really have to answer your question? Baka kaya mo ba? Sarkastikong sabi niya. Yun man lang ay magawa mong sagutin. Mababa subalit naroon ang diin at binitawan itong salita. If you must know, yes. Matigas na sagot niya hanggang ngayon nandito pa rin, Monina. Narito pa rin, tinuro niya tapat ng kanyang dibdib. Matagal silang nagsukatan ng tingin, walang nais na magbaba. Kung ganun, mas dapat natin itong pag-usapan. Ilang sandali pa'y basag ni Monina sa katahimikan. No, sabi niya. Sabay tayo, buhat sa kinaupo ang bench. For Pete's sake, Divina, let me explain. Umiling-iling siya na makailang ulit. You don't have to explain. I know what's going on in here. Sa inyong dalawa ni Benedict, may pagka-arroganting sabi niya. I'm sorry to say this pero wala kang nalalaman. Pilit na pinapaunawa ni Monina sa kanyang nais nitong sabihin. No, I know everything. I was there. At narinig kong pinag-uusapan niyo. Naroon kayo ni Benedict sa isang kubling bahagi ng hardin and it seems na may pinagtatalunan kayong dalawa at ako yun. Nagagalit ka sa kanya dahil nalaman mong may relasyon na kaming dalawa at hindi mo yun matanggap. Nagsasalos ka, hindi ba? Nanguusig ang mga mata niyang nakatitig dito. Maging ang tono ng pananalita niya. Nagkakamali ka, Divina. Umiling-iling si Monina bilang pagtanggi sa mga paratang ng dalaga. Liar! Pasigaw na sabi niya. Don't lie now because I saw quite well what happened. Hindi ako bingit, mas lalong hindi ako isang bulag. Kitang-kita ko kayo naghahalikan pagkatapos na matagal niyong pagtatalo. Napakasakit para kay Divina ang tagpong iyon. Pakaramdam niya'y makailang ulit siyang pinagsasaksak sa likod. Right there and then, she was too deeply hurt and disturbed. Pakaramdam niya'y nilinlang siya. Di dito ko ito yun na iisipin kong isa lamang yung friendly kiss at walang namamagitan sa inyong dalawa. Nagtawa siya ng insulto. Come on, Monina. Don't entertain such a foolish idea na tulad na sinabi ko. Knowing na pareho niyong pinagkaila sa akin na magkakalala kayo. That's bullshit. Divina, please, hayaan mo kung naputuli na yung papa nitong sasabihin sa muling pagsasalita ng dalaga. Now I know kung bakit gano'n na lamang ang pagtutol mo nang malaman mo na pupunta ako sa islang yon. Dahil alam mo magkikita kaming dalawa doon ni Benedict. Natatakot kang baka magustuhan niya ako at ibalid niyang pagtingin sa akin sa halip na sayo, hindi ba? Nanginginig na ang buo niyang katawan dahil sa tinitimping galit. Matagal na panahong tinago niyang galit na yon. Pakaramdam niya'y huminto noon sa pagtibok ang kanyang puso nang masaksihan niya ang tagpong iyon. Ang nais niyang gawin ng mga sandaling iyon ay sumbatan ng mga ito. Ipakita kung gaano siya nasaktan. Subalit hindi niya yun magawa. Sa halip ay pinili niya nang umalis, magpakalayo-layo sa mga ito nang walang hinihinging anumang paliwanag. Inakala niyang makakalimutan niya ang lahat na magagawa niyang ibaon na lamang sa limot. Ngunit nagkamali siya. Hanggang ngayon pala'y naroon pa rin sa kanyang dibdib ang labis na puot. Sana'y sinabi mo na lang sa akin ang totoo niyang kaugnayan na lalaki niyon bago pa man ako magtungo sa islang iyon. O hindi kaya ay nung sabihin ko sa iyo tungkol sa kanya na makabalik na ako. Sana'y nagawa ko siyang iwasan. Ang tinig niya unti-unting humihina. Kung ginawa mo sanang bagay na yun, Monina, hindi ko sana siya natutuhang mahalin at hindi sana ako nasasaktan ng ganito. Nagbaba siya ng paningin. Ayaw niya makita nitong namumuong luha sa gilid ng kanyang mga mata. Ayaw sana niyang sabihin na mga yon kay Monina pero hindi niya makakaya pang itago ang damdamin niyang iyon. Nakita ni Monina ang nagbabadyang mga luhang iyon sa kanyang mga mata bago pa man niya ito maikubli. Nararamdaman niyang hanggang ngayon ay naroon pa rin na matinding damdamin niya para kay Benedict. Pilit lang niya itong sinisikil.
Batid din ito na oras ng pakawalan ni Divina ang damdaming iyon at bigyan ng layay sa kanito matutuklasan na mas tumindi pa ito kaysa dati. Wala kaming relasyon at hindi kami naging magkarelasyon ni Benedict. Yun ang totoo, Divina. Muli bahagya pa nitong pinagulong inupo ang silya na may gulong. Otomatikong napatingin si Divina sa nakatatandang kapatid. Nagtatanong ang kanyang mga mata. Totoong nagtatalo nga kaming dalawa ni Benedict nung araw na yon. At yun ay dahil sa'yo. Pero hindi dahil sa nagsaselos ako. Isang tipid ng ngiting pinakawalan nito. Anong ibig mo sabihin? Naguguluhang tanong ni Divina. Natatandaan mo pa ba si Rafael? Balik tanong nito. Saglit siyang nag-isip, kilala niyang Rafael na tinutukoy nito. Hindi ba siyang ex-boyfriend mo na? Nag-commit ng suicide. Siya nga't wala ng iba, kagad nito. Si Rafael ang kaisa-isang kapatid ni Benedict. Nalaki ang mga mata ni Divina sa narinig, hindi siya makapaniwala. Minsan nabanggit din sa kanya ni Benedict na may kapatid itong lalaki na mas bata kaysa dito. Raf, ang pangalan, pero paanong? Hindi niya maituloy ang anumang sasabihin. Pakiramdam niya biglang sumakit ang ulo niya. Noong makita ko si Benedict ay saka ko lang siya nakilala. Although may hinalang nabubuo na rin sa akin sa tuwing nababanggit mo siya. Naalala niya na magbalik siya buhat sa islang iyon ay hindi na walang komunikasyon nila ng lalaki. Madalas itong tumatawag sa kanya. Makalipas ang ilang araw ay pinuntahan siya nito at mula noon ay madalas na silang lumalabas na magkasama. Ilang ulit nang nagpupunta sa kanila si Benedict. Pero hindi pa nito inabotang nandoon si Monina at ang unang araw na nagpang-abot ang dalawa ay mismong araw na insidenteng yon. Nakipagkwentuhan pa si Monina sa kanila ni Benedict pero wala siyang napansin na makapagsasabing magkakilala ng mga ito. Ang natatandaan niya iniwan niya ang dalawa na nag-uusap para kumuha siya ng kanilang drinks. Subalit nang magbalik siya wala ng mga to. Hinanap niyang dalawa at natagpuan niya sa may gawing yun ng hardin. Tatawagin na sana niya mga to nang marinig niyang pagtatalo ng dalawa. At yun na nga, ako ang pinagbibintangan niyang dahilan kung bakit nagpakamatay ang kapatid niya, Divina. Makalipas ang ilang sandali narinig niya sabi ni Monina. Alam naman natin lahat na nagpakamatay si Rafael dahil sa pagkasugapan nito sa drugs at hindi dahil sa nakipaghiwalay ka sa kanya. Para siyang nanghina ng muling naupo, pero hindi yun ang pinaniwalaan ni Benedict. Para sa kanya akong dahilan kung bakit niisipan ni Rafael na magpakamatay at hindi dahil sa kung ano paman. Alam niyang buong detalye sa pagkamatay ni Rafael at ang naging relasyon nito sa kanyang kapatid. Kasamang mga taong malalapit sa kanila, kailanman hindi niya matatanggap na ang kapatid niya ang siyang may kagagawan sa pagkamatay nito. Nang umalis ka para kumuha ng maiinom nung araw na yon, nakakita ko ng pagkakataon kaya niyaya ko si Benedict na pumunta sa hardin para doon ay magkausap kami ng hindi mo naririnig. Patuloy ni Monina. I was angry that time. I could not restrain it dahil ang nasa isip ko ng mga sandaling iyon ay ginagamit ka lang niya, pinaglalaruan, pinaiibig at iiwanan. Otomatikong natigilan siya, hindi man lang niya nagawang kumilos. Hindi yata't nagkamali lang siya na walang anumang kasalanan sa kanya si Monina. Ayaw niya yung paniwalaan, subalit naging humiyaw na sa kanyang katotohanan na hindi niya nalaman dahil ayaw niya naman yung pakinggan. Hindi ko alam kung anong tunay niyang layunin sa'yo. Pero yun ang pinaniniwalaan ko, na ginagamit ka lang niya para makapaghiganti sa akin dahil nga ako pinaghihinalaan niyang dahilan ng pagkamatay ng kapatid niya. Pero paano mong ipapaliwanag sa akin ang mga nakita ko? Naghahalikan kayong dalawa. Sa wakas nagawa niyang magsalita. Sinabi ko na sa kanya na bakit ikaw pa ang kailangan niyang gamitin samantalang akong pinagbibintangan niya, na ako na lang ang gamitin niya. Total naman ay maganda rin naman akong tulad mo. Pagkatapos noon hinalikan ko siya. Pigil ang hininga ni Divina habang sinasalaysay ng kapatid. Nagulat pa siya ng ilang sandali magtatawa ito. Alam mo bang tinugon din niyang halik ko? Nasa labi nitong pilyang ngiti. Ayaw man niyang aminin pero saglit siyang nakadama ng mumunting kirot sa sinabi niya ni Monina. Subalit saglit lang ang halik na yun dahil agad din niya akong tinanggihan. Anong ibig mong sabihin? Bahagyang pumiyok ang tinig niya. Sinabi niyang hindi raw sapat ang mga halik ko. Nakakatawa. Sa kauna-unahang pagkakataon itinanggihan ako. Ako na nakukuha ang bawat naisin ko. Hindi ba't nakakatawa yun? Nilapitan niya to. May lamlam ang mga mata na wari ba'y nagsusumamo tumihingi ng kapatawaran. Nahihiya siya sa kanyang sarili sa ginawang panghusga sa kapatid. Ang pagkasuklam dito na wala naman palang batayan. I'm sorry Monina. Hindi ko sinasadyang magalit sa'yo.
Ang akala ko kasi, naiintindihan ko. Hinaplos ni Monina ang magandang mukha ng kapatid. Hindi mo yun kasalanan dahil nagmahal ka lang at nasaktan. Nakakaunawang sabi nito. Kay daling bumagsak ng mga luha ni Divina, luha ng pagsisisi at luha ng kaligayahan. Kasabay ng pagbagsak ng mga luhang iyon ay ang mabilis na pagyapos niya sa kapatid na mainit naman itong tinugon. Ngayon ay wala na siyang nadaramang galit para kay Monina. Tanging pasasalamat, pagmamahal, napatunayan niya sa kabila pala ng lahat ay mahalaga sa kanya si Monina, na nabulagan lamang siya sa isang maling akala.